Eto, pag-usapan natin yung presidente nyo. Meron na naman siyang bagong pangako. Wala nang ginawa itong presidente na ito kung hindi mangako. Pakinggan natin, tingnan nyo. Magpabudol kayo ulit ha. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. Ayan. Anong sabi? Dadalhin namin si Saldico ng naaayon sa batas. Siya nagsabi, dadalhin namin pa uwi. Iuuwi namin si Saldico. Ngayon, pag hindi mo nauwi yan, nuknukan ka talaga ng budol. Ikaw na ang pinakabudol sa buong mundo. We don't want excuses. We want result. Pag binitawan mo, gawin mo. Ang tao hindi concerned sa pangako mo. Ang tao hindi concerned sa mga sinasabi mo. Ang tao concerned sa resulta. Kailangan na pong matapos itong ghost projects. Iuwi mo kung nahuli mo nga. Kasi nakakapagtaka, masyado kang nag-a-announce. Ikaw ang nag-announce ng nahuli at ikaw rin ang nag-a-announce ngayon sa pag-uwi. Samantalang wala ka man lang announcement patungkol sa sakit mo, wala kang announcement patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina at bakit ang bagal bumaba. Ganyan po siya ngayon kay Saldico. He will answer to the Filipino people. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Nahaharap sa patong-patong na kaso si Ko kaugnay ng flood control stand-up. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ayan, okay, dito muna tayo ha. So, inutusan niya na ang DOJ at DOF para maibalik si Saldico. Ngayon, pag hindi nabalik si Saldico, pare-parehas kayong inutil dyan. Ikaw, Bongbong Marcos, inutil. Ikaw, DOJ, inutil. Ikaw, DOF, inutil. Simple lang eh. Nahuli na. Tapos, inutusan pa kayo. Nagpatulong ka pa sa DOJ. Papatulong ka pa sa DOF. Inatasan mo na. Tapos, wala ring magagawa. Tapos, wala ding mangyayari. Katulad ng 20 pesos mong bigas, nagkalat ka dyan sa bigas-bigas na yan, Bongbong Marcos. Nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech si Ko matapos daw niyang magtangkang lumabas sa Czech Republic. Pero kulang ang kanyang travel papers kaya di pinatawid sa German border at pinabalik. Hanggang ngayon matipid ang impormasyon kaugnay sa kanyang pagkakahuli maliban sa nabanggit ng Pangulo. Tikom din ang bibig ng karamihan sa mga opisyal ng Foreign Affairs Department at maging ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Tahimik ang DOF at saka mga kawani, etc. etc. Paano hindi tatahimik yan? Sinasabi nga, peke. Hindi naman daw totoong nahuli. Fake news daw si Bongbong Marcos. Natural, tatahimik yung mga yan. Kasi magmumukha rin silang fake news. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan target maibalik sa bansa si Ko. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Yan. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa sinabi ni Bongbong Marcos? Exit strategy. Ano sabi niya? Sa mga ganitong pagkakataon, may prosesong sinusunod at kailangan ng mahabang panahon. So, expect nyo na bago mapauwi si Saldico or kung mapapauwi nga, matagal. Baka nga hindi mapauwi kasi hindi naman talaga na-aresto. Di umano. Dito pa lang sa pananalita ni Bongbong Marcos, asahan nyo na magtatagal. Gumagawa na sila ng exit strategy. Yan yung sinasabi natin. Ayaw na ng Pilipino ng excuses, Bongbong Marcos. Bigyan mo kami ng resulta. Papuntahin mo yan sa Blue Ribbon. Paimbestigahan na yan si Saldico. Kaya lang, baka nga hindi nahuli. Posible yun. Posible hindi nahuli. Pero posible ding namang nahuli. Kaya lang, hindi nila pauuwiin. Hindi nila gagawin yung parte nila. It's obvious gumagawa na ng palusot as early as now. Tama. Gaano nga ba kahirap itong gawin? Gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic. Ayon sa international law expert na si Attorney Mike Q, isang diretsyo at pinakamabilis na paraan daw ay deportation. This is a sovereignty question. It's a non-national of the country who is entering the country and is not documented and has no right to be there, especially if there is no passport, which is the most critical requirement apart from the visa. Nagiging mas komplikado lamang daw ang sitwasyon kung talagang may hawak na Portuguese passport si Ko. It will be complicated
violated if Portugal will intervene because it has a right to protect its national. May dalawa siyang pwedeng i-argue na malaki. Yung una is violation of his private life, Article 8 ng European Convention. Bukod pa ito sa kung ano man ng nasa Portuguese Constitution. The other thing is, pwede niyang i-argue yung hindi siya pwedeng i-deport kung ang pupuntahan niya na bansa ay iper-persecute siya or may torture na mangyayari. Sabi ni Attorney Tiu, mahirap daw gamitin ang political asylum bilang depensa. Hirap din yun kasi kailangan yun political persecution. Hindi naman ito persecution kasi may mga kaso siya. So, pinoprosecute siya but hindi siya pinapersecute for his political opinion. He has to be persecuted for his political opinion. Wala naman siyang political opinion. Ang isa pang paraan para mapauwi So sa madaling salita, wala naman siyang political opinion. So madali niyong mapapauwi. So pauwi niyo na. Kung hindi budol yung presidente niyong si Bongbong Marcos. sa bansa si Ko ay sa pamamagitan ng mutual legal assistance at diplomasya sa paglutas ng issue. Ayon kay Tiu, karaniwang nagkakaisa ang mga bansa dahil sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay ng mga estado sa international law. Hindi rin daw itinuturing na malaking hadlang ang medical reason kung may kakayahan namang tugunan ito sa Pilipinas. Pinalutang din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng paggamit ng UN Conference Against Corruption o UNCAC para mapabalik sa bansa si Ko. Kapwa signatory sa UNCAC ang Pilipinas at Czech Republic. Czech Republic and the Philippines is both signatory to the United Nations Conference Against Corruption. So we have mutual responsibility on this matter. Okay, padayong sinabi pero sa dulo hindi nyo rin mapapauwi. Sige, ipahiyan nyo kami. Pauwiin ninyo, tapos dalhin nyo sa Blue Ribbon. Yan. Eto, si Saldico. Ano kayo? Andyan siya, uupo siya sa Blue Ribbon. Hindi nyo magagawa yun. Bakit? Sinong tinuturo ni Saldico? Di yung amo mong lulong. So, paano mapapauwi yan? Responsibility on this matter. Posible rin daw ito ayon kay Tiu. Nakasaad dito na magtutulungan ng mga estado sa mga investigasyon at proceedings na may kinalaman sa korupsyon.